First Nephi chapter 8. Ay, Tagalog tayo. Language Tagalog. Alright. Kabanata 8. Nakakita si Lihay ng isang pangitain na pangitain ng punong kahoy ng buhay. Kinain niya ang bunga nito at ninais niyang gayon din ang gawin ng kanyang mag-anak. Nakakita siya ng isang gabay na bakal, isang makipot at makitid na landas, at ng abu-abu na kadiliman na bumabalot sa mga tao. Sina Saraya, Nipay at Sam ay kumain ng bunga, subalit tumanggi sina Leman at Lemuel, mga 600 to 592 BC. Versikulo 1. At ito ay nangyari na tinipon namin ng sama-sama ang lahat ng uri ng binhi, ng bawat uri ng butil, at gayon din ang mga binhi ng lahat ng uri ng bungang kahoy. At ito ay nangyari na habang nananatili ang aking ama sa ilang, nangungusap siya sa amin sinasabing, "Dinggin, nananaginip ako ng isang panaginip," o sa ibang mga salita, nakakita ako ng pangitain. At dinggin, dahil sa bagay na aking nakakita, may dahilan ako upang maggalak sa Panginoon dahil kay Nipay, at gayon din kay Sam, sapagkat may dahilan ako upang ipalagay na sila ang marami rin sa kanilang mga binhi ang maliligtas. Subalit dinggin, Leman at Lemuel, labis akong natatakot dahil sa inyo, sapagkat dinggin, batid kong nakakita ako sa aking panaginip ng isang madilim at mapanglaw na ilang. At ito ay nangyari na nakakita ako ng isang lalaki at nakasuot siya ng isang puting bata, at lumapit siya at tumayo sa aking harapan. At ito ay nangyari na nangusap siya sa akin at sinabihan akong sumunod sa kanya. At ito ay nangyari na nang sumunod ako sa kanya, namasdan ko ang aking sarili na ako ay nasa isang madilim at mapanglaw na ilang. At matapos na maglakbay ako sa loob ng maraming oras sa kadiliman, nagsimula akong manalangin sa Panginoon na maawa siya sa akin, alinsunod sa nag-uumapaw niyang magiliw na awa. At ito ay nangyari na matapos akong manalangin sa Panginoon, nakamalas ako ng malaki at malawak na parang. At ito ay nangyari na nakamalas ako ng isang punong kahoy na ang bunga ay kanais-nais upang makapagpaligaya sa tao. At ito ay nangyari na lumapit ako at kumain ng bunga nito, at nagpagtanto ko na napakatamis nito, higit pa sa lahat ng natikman ko na. Oo, at namasdan ko na ang bunga niyon ay puti, higit pa sa lahat ng kaputiang nakita ko na. At nang kinain ko ang bungang iyon, ay pinuspos nito ang aking kaluluwa ng labis na kagalakan. Kaya nga nagsimula akong magnais na makakain din nito ang aking mag-anak, sapagkat alam ko na ito ay higit na kanais-nais sa lahat ng iba pang bunga. At nang ilibot ko ang aking mga paningin, nagbabaka sakaling matagpuan ko rin ang aking mag-anak, nakamalas ako ng isang ilog ng tubig, at ito ay dumaloy at malapit ito sa punong kahoy kung saan ako ay kumakain ng bunga. At tumingin ako upang mamasdan kung saan ito nagmula, at nakita ko ang dulo nito sa hindi kalayuan, at sa dulo nito ay namasdan ko ang iyong inang si Saraya at si Sam at si Nipay, at nakatayo sila na waring hindi alam kung saan sila patutungo. At ito ay nangyari na kinawayan ko sila, at sinabihan ko rin sila sa isang malakas na tinig na dapat silang lumapit sa akin at kumain ng bunga na higit na kanais-nais sa lahat ng iba pang bunga. At ito ay nangyari na lumapit sila sa akin at kumain din ng bunga. At ito ay nangyari na nagnais akong lumapit at kumain din ng bunga sina Leman at Lemuel. Kaya nga binaling ko ang aking mga paningin sa dulo ng ilog, nagbabaka sakaling makita ko sila.
At ito ay nangyari na nakita ko sila, subalit ayaw nilang lumapit sa akin at kumain ng bunga. At nakamalas ako ng gabay na bakal at ito ay nasa kahabaan ng pampang ng ilog at patungo sa kinatatayuan kong punong kahoy. At nakamalas din ako ng makipot at makitid na landas na nasa kahabaan ng gabay na bakal, maging hanggang sa kinatatayuan kong punong kahoy at patungo rin ito sa dulo ng bakal ng bukal, patungo sa malaki at malawak na parang nasa waring ito ay isang daigdig. At nakakita ako ng hindi mabilang na lipumpon ng mga tao. Marami sa kanila ay nagpapatuloy sa paglakad upang kanilang marating ang landas patungo sa kinatatayuan kong punong kahoy. At ito ay nangyari na lumakad sila at nagsimula sa landas na patungo sa punong kahoy. At ito ay nangyari na may lumitaw na abo-abo ng kadiliman, o maging isang napakalaking abo-abo na kadiliman. Kung kaya nga't sila ng mga nagsimulan sa landas ay nangaligaw at sila ay nagpagala-gala at nangawala. At ito ay nangyari na nakamalas ako ng iba pang nagpapatuloy sa paglakad at nagtungo sila at mahigpit na humawak sa dulo ng gabay na bakal. At sila ay nagpatuloy sa paglalakad sa abo-abo ng kadiliman, mahigpit na nakakapit sa gabay na bakal, maging hanggang sa makalapit sila at makakain ng bunga ng punong kahoy. At matapos na makakain sila ng bunga ng punong kahoy, inilibot nila ang kanilang mga paningin na sa wari ay nahihiya. At inilibot ko rin ang aking mga paningin at nakamalas sa kabila ng ilog ng tubig ng isang malaki at maluwang na gusali. At nakatayo ito na sa wari ay nasa hangin, nakalutang sa ibabaw ng lupa. At puno ito ng tao, kapwa matanda at bata, kapwa lalaki at babae, at ang mga paraan ng kanilang pananamit ay labis na marangya. At sila ay nasa ayos ng panlalait at panduduro ng kanilang mga daliri doon sa mga yaong nagsitungo at kumakain ng bunga. At matapos na matikman nila ang bunga, ay nahiya sila dahil sa mga yaong humahawak sa kanila, at nagsilayo sila patungo sa mga ipinagbabawal na landas at naligaw. At ngayon ako sinipay, hindi sinasabi ang lahat ng salita ng aking ama. Subalit upang mapaikli sa pagsusulat, dinggin nakakita siya ng marami pang tao na nagpatuloy sa paglalakad at nakarating sila at mahigpit na humawak sa dulo ng gabay na bakal. At nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad, patuloy na humahawak ng mahigpit sa gabay na bakal, hanggang sa nakarating sila at napatiluhod at nakakain ng bunga ng punong kahoy. At nakita rin niya ang marami pang tao na kinakapa-kapa ang kanilang daraanan patungo sa malaki at maluwang na gusali. At ito ay nangyari na marami ang nangalunod sa kailaliman ng bukal, at marami ang nangawala sa kanyang paningin, nagpagala-gala sa mga hindi kilalang daan. At napakarami ng mga taong pumasok sa loob ng yaong hindi pangkaraniwang gusali. At matapos silang makapasok sa gusaling yaon, ay idinuro nila ang daliri ng panlilibak sa akin at sa mga yaong kumakain din ng bunga. Subalit hindi namin sila pinansin. Ito ang mga salita ng aking ama, kasindami ng pumansin sa kanila ay nangaligaw at hindi kumain ng mga bunga, sina Leman at Lemuel, bika ng aking ama. At ito ay nangyari na matapos sabihin ng aking ama ang kanyang buong panaginip o pangitain na marami. Sinasabi niya sa amin na dahil sa mga bagay na ito na nakita niya sa pangitain, labis siyang natakot para kina Leman at Lemuel, o natatakot siya na baka itakwil sila mula sa harapan ng Panginoon. At pagkatapos ay kanyang pinayuhan sila, lakip ang lahat ng damdamin ng isang nagmamahal na magulang, na makinig sila sa kanyang mga salita, na baka sakaling maawa ang Panginoon sa kanila at hindi sila itakwil. Oo, pinangaralan sila ng aking ama
At matapos niyang pangaralan sila at nagpropesiya rin sa kanila ng maraming bagay, kanyang sinabihan silang sundin ang mga kautusan ng Panginoon at huminto na siya sa pagsasalita sa kanila. Anong nakuha ko? Ang ano dyan, pansinin mo, basta alam mong parang si Lihay. Nung natikman niya, ang una niyang naisip, pamilya niya, makatikim din. Ganon talaga ang mga magulang. Gusto yung the best. Para sa kanilang anak anuman. Lahat. Kagaya natin. Hindi pa nalabas si baby pero lahat na ng gusto natin yung nakakaganda sa kanya. Yung makakabuti sa kanya. Ganon din si Heavenly Father sa atin. Gusto rin niya yung the best para sa atin. Kaya gusto niya tayong makabalik sa kabilang. Sa kabila. Gusto niya tayong makabalik sa kanyang feeling. Kasi alam niya yun yung the best para sa atin. Yun yung sabi nga ni Lihay. Kanais-nais. Yung mas yung word niya. Yun nga kanais-nais sa lahat ng protas na kanyang natikman. So yun yung nakuha ko. Ikaw? Yun din eh. Tunay. Talaga. Kasi alam na naman natin yung istorya nito. Kumbaga marami ng natutunan tayo tungkol dun sa iron rod, sa makipot na daan. Pero yun nga, yung parang pumasok sa akin dahil tayo magiging magulang na, ay yung pagnanais na maipatikim din sa ating magiging pamilya or sa ating pamilya yung kasiyahan na nararamdaman natin. Correct. Ayun. May dadagdag pa ako. Habang binabasa mo yung yung mga nangaligaw, yung nakatikim na, ang naalala ko agad si Sapanta. Kasi natikman na niya. Tapos umalis pa siya dahil sa sinasabi ng mga tao. Kasi siya nahiya. So may mga ganun talaga. May mga instance talaga na kahit natikman na natin, pwede talaga tayong mawala. Tapos yung iba naman talaga nagpipilit kahit hirap na. Nakahawak pa rin doon sa iron rod. So sana tayo kung dumating man tayo sa point na parang nahiya tayo, gusto na natin iwan yung puno na yun. O yung natikman natin na gospel ni Jesus Christ. Kasi di ba gospel yun? Yung puno, yung prutas. Sana tayo humawak doon sa iron rod. Kahit dahan-dahan lang tayong lumakad ulit. Huwag kang bibitaw, parang ganun. Ayun na yung naisip ko. Dagdag pa na. Alright.